Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Sa middle school, naiintriga sa mga cool na bata na mahilig sa heavy metal music, ako mismo ang nagsimulang makinig sa musikang iyon, at noong high school, naakit ako sa napakadilim na musika, gayon din ang nag-iisang kaibigan kong si John. Si John, na para kong kapatid, ay nagtuturo sa akin kung paano tumugtog ng gitara at madalas kaming nagsasanay sa hapon. Si John, na naiintriga sa demonology at sa mundo ng mga demonyo, ay madalas na pinag-uusapan at ipinapakita sa akin ang mga likhang sining na naglalarawan ng mga karakter sa underworld. Bagamat hindi ko katulad ang kanyang mga hilig, iniwasan ko ang tahasang pagtanggi sa interes, madalas na nagkukunwaring kuryosidad mula sa isang maling kahulugan ng pagiging may kaugnayan sa tungkulin. Habang hindi ko sinasadyang pinayagan ang mga madilim na enerhiya sa aking espasyo ng enerhiya, nagsimula akong makaranas ng mga kakilakilabot na bangungot tungkol sa mga demonyo na pinalala ng aking kamakailang nakuha na ugali ng pag-abuso sa droga. Sa mga taon ng aking kabataan, nawala ang aking sarili sa aking nakapipinsalang ugali, at sa edad na 19, inamin ko sa aking sarili na may isang bagay na lubhang mali sa aking buhay. Sa pag-amin sa aking sarili sa kabigatan ng aking suliranin, sinimulan kong alalahanin ang panahon ng aking kabataan nang itinuring ko ang Diyos at si Jesus ng may debosyon. Sa pagnanais na buhayin muli ang pag-ibig at pakiramdam ng kapayapaan na minsan kong naramdaman noong ako ay nagdarasal, nagsimula akong regular na dumalo sa misa, umaasa na sa pamamagitan ng matatag na pagtahak sa landas ng katwiran, balang araw ay matatamo ko ang pag-ibig ni Jesus. Desidido ako sa aking disiplina, huminto ako sa paninigarilyo, at gumawa ng paborableng mga pagbabago sa aking dieta at maging sa aking pamumuhay. Bagamat tila nakamit ko ang isang tiyak na pagkakasundo sa aking pag-iral, nabigo akong makuhang muli ang kasiyahan at kasiglahan ng aking kabataan, at sa pakiramdam ng kawalang hanggan, nadama ko na pinalitan ko lamang ang isang hanay ng mga gawi sa isa pa. Sa aking kawalan ng pag-asa sa hindi pagkamit ng aking itinakda upang magawa, bumalik ako sa aking mapang-uyam na pag-iisip, na sinasabi sa aking sarili na ang aking kabiguan ay ang hindi maiiwasang bunga ng isang panandaliang agwat ng tagumpay. Lord, hindi ko na kaya. Sa tuwing sinusubukan kong sundan ang landas ng katwiran, nabibigo ako, dasal ko. Josh, I want you to be in fellowship this morning. Go be in my presence, and be in fellowship this morning. Narinig kong isang boses ang biglang sumagot. Ang tinig na yon, hindi mas malakas kaysa sa isang bulong, ang tono ng kapayapaan, katamisan, at kabaitan, at alam ko sa paraan na ito ay naglalaman ng gayong banayad ngunit malalim na pagmamahal na dapat ay si Jesus ang nagsasalita sa akin. Okay, bilang sagot ko na ikinagulat ko sa narinig ko. Kahit na mahina ang loob, nagpasya akong panatilihing bukas ang puso at isipan habang tinutupad ko ang patnubay na natanggap ko sa pagpunta sa fellowship noong umagang iyon. Sa gitna ng aking mga fellowship brothers, kumanta ako at nakipag-usap sa iba, sinusubukan kong panatilihing masigla ang aking espiritu at mapanatili ang isang bukas na puso. Nakikinig ako sa sermon ng pastor na may pamagat na, "Looking for love in the wrong places," nang bigla siyang huminto at tumingin ng diretso sa unahan, na tila ba nawala ng ulirat. Pagkaraan ng 1 minuto, huminto ang pastor mula sa kanyang pag-iisip at sinabi sa mga nagtitipon, ikinalulungkot ko na biglang maputol ang sermon, ngunit hiniling ng Panginoon na iyuko natin ang ating mga ulo sa panalangin. Ang lahat, sa pagsang-ayon sa kahilingan ng pastor, ay yumuko, at habang nakapikit ako at nakayuko ang aking ulo, ang lahat ay biglang nagdilim. Gayunpaman, sa aking espiritong katawan, iminulat ko ang aking mga mata at agad akong natama ng nagniningning na liwanag ng marilag na kaluwalhatian ng Diyos. Sa kaharian na yon, nalubusang natatakpan ng isang liwanag na tila 1,000,000 beses na mas maliwanag kaysa sa araw. Ako ay natulala at nabigla, na hindi makapagbalangkas ng isang pag-iisip na higit sa aking lubos na pagkamangha. Habang inililibot ko ang aking tingin sa paligid ng liwanag, napagtanto kong nakatayo ako sa ibabaw ng isang malawak at madamong tuktok ng burol. Habang tinitingnan kong mabuti ang mga damo sa bukid na iyon, napansin ko na ang bawat talam ay perpektong hugis, magandang berde, at puno ng buhay, tulad ng mga dahon sa mga punong nakakalat sa buong landscape. Ang mga makukulay na bulaklak, puno, ibon, isda, tubig, at maging ang mga bato sa langit ay umaawit bilang papuri sa Diyos, at ang kanilang awit, na inaawit ng may perpektong pagkakaisa at pagkakaisa, ay nagdulot sa akin ng pagnanais na lumuhad sa aking mga luha na nabigla sa karanasan ng gayong kagandahan. Habang namamangha ako sa aking paligid at kung paanong ang lahat sa paligid ko ay walang tigil na umaawit sa pagpupuri sa Diyos, napansin ko sa ilalim ng burol ang isang napakalaki, malago, at magandang lambak na ang kalawakan ay umaabot sa abot tanaw.
Sa lambak na iyon, nakita ko ang hindi mabilang na milyon-milyong nagkakaisa sa pamamagitan ng banal na dalisay na koneksyon sa pag-ibig, na nagtipon sa pagdiriwang at papuri sa Panginoon. Sa langit, lahat ay nagalak na may parang bata na kawalang kasalanan, at kahit ako, bilang isang bagong dating, ay hindi napigilan ng aking kagalakan at kaligayahan at pagnanais na buong pusong purihin ang Diyos. Sa larangang iyon ng banal na pag-ibig at lubos na kaligayahan, makikita ko ang mga miyembro ng pamilya at gusto kong lumundag sa kagalakan, kaligayahan, at pagmamahal na bumalot sa aking kalooban. Sa kaharian ng Diyos, ikaw, sa iyong pagiging natatangi, ay hindi lamang minamahal at pinahahalagahan, ikaw ay mahalaga sa Diyos at sa lahat ng nasa langit. Habang pinagmamasdan kong mabuti ang mga tao ng Diyos, napansin ko na ang lahat na nakasuot ng kabanalan ng Diyos ay nakasuot ng puting damit ng lino na may berda sa kakaibang kulay at pattern. Namangha ako sa detalyadong pagbuberda nang biglang naghiwalay ang karamihan sa aking kanan, ang kanilang mga mukha ay may pinakamalawak ng ngiti habang si Jesus, na nagmumula sa walang katulad na kadakilaan, ay nagsimulang lumakad sa gitna nila. Si Jesus ay pinalamutian ng isang pinong kulay ube puti at asul na balabal at isang koro ng nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos. Nang mas malapitan ko pa, nakita ko ang suot niyang sash na pinalamutian ng gemstone at hawak sa kanang kamay ang staff. Sa langit, nakapag-focus ako sa mga bagay mula sa maraming lugar ng sabay-sabay, at bilang resulta ng aking pinalaki na pangunawa, nakita ko si Jesus bilang aming mataas na saserdote habang sabay-sabay na nakikita siya bilang aming hari. Nang mas malapitan kong tingnan ang matingkad na asol na mga mata ni Jesus, nagpakita sa akin si Jesus bilang buhay na tubig ng buhay. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang katotohanan, ang kadalisayan at pagiging perpekto nito, bagamat mailap sa paglalarawan, ay binanggit ang kanyang hindi natitinag na kapasiyahan sa kanyang katapatan sa Ama. Sa kanyang reef blue-green na mga mata, ang sagisag ng patuloy na binagong buhay na espiritu ay kumikinang na may gininto ang puting liwanag. Si Jesus po, paulit-ulit kong sigaw, na labis na namangha, hindi makapaniwala, at saya. Pinagmasdan ko si Jesus nang pumasok sa karamihan, nakipagtitigan sa pinakamalapit na tao, niyakap sila, at binigyan sila ng pinakamainit na yakap. Biglang parang naglaho ang buong sansinukob habang pinapanood ko si Jesus na nakikipag-usap sa taong iyon ng mas matalik kaysa sa iyo o kakausapin ko ang pinakamamahal sa ating mga puso. Ang taong kausap ni Jesus ay napakasama sa kanya na imposibleng sabihin kung saan nagtatapos ang isa at ang isa ay nagsimula. Hindi ko masasabi kung gaano katagal kasama ni Jesus ang taong iyon, dahil alam ko lamang ang isang walang katapusang sandali sa karanasan ng dalisay na pag-ibig. Tawa ng tawa si Jesus kaya napatawa ang lahat, pati ang sarili ko, kasama niya. Matapos mabawi ng lahat ang kanilang katahimikan, ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa balikat ng lalaking iyon, nagpatuloy sa pagsasalita sa grupo ng ilang sandali bago huminto sa kalagitnaan ng pangungusap at tumingin sa unahan. Habang nakatutok ang kanyang tingin sa unahan, lumingon siya at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Nang tumuon ang mga mata ni Jesus sa akin, nalaman ko kaagad na nakikita niya ang kabuuan ng aking pag-iral. Taglay ang hindi natitinag na pagmamahal sa kanyang titig, si Jesus ay nagsimulang maglakad ng diretso sa akin. Sa pakiramdam na hindi ako karapat-dapat sa kanyang pansin, ako ay tumalikod at tumakbo ng mabilis hanggat kaya ko sa kabilang direksyon, at habang ako ay tumakas, si Jesus ay nagsimulang tumakbo paakyat sa burol na sumunod sa akin. Napagtantong walang saysay na subukang lumayo sa kanya, huminto ako at iniyo ko ang aking ulo, ayokong lumingon at humarap sa kanya. Noon ko naramdaman na inakbayan niya ako habang mahigpit niyang yakapin, at sa kanyang yakap, nawala ako sa isang karanasan ng pagmamahal na napakalaki kaya hindi na ako lumaban. Josh, hindi ka naghahanap ng pag-ibig sa tamang lugar. Nandito ka sa simbahan, at nasa tamang lugar ka kung saan mo gusto, bulong ni Jesus sa pinakabanayad na boses. Napakaamo at napakapayapa ng kanyang boses kaya't nakadama ako ng kahangahangang pag-aliw at pagpapatahimik ng magandang tono ng kanyang boses at ng pinakamamahal na empatiya na ipinahayag ng kanyang mga salita. Josh, patuloy kang tumatakbo mula sa akin. Itigil ang pagtakbo mula sa akin, at hayaan mo akong mahalin ka, tempered with love, compassion, and patience. Habang sinasabi ni Jesus ang mga salitang iyon, narinig ko sa kanyang walang salita na pananalita, Josh, hayaan mong mahalin kita dito at ngayon, at sa mismong sandali ng iyong buhay. Mas mahal kita kaysa sa ngayon at magiging ganito ngayon at magpakailanman. Nasa yakap niya ako nang maramdaman ko ang hindi kapani-pani walang sensasyon, na para bang ang mainit na langis na nagsisimula sa tuktok ng aking ulo ay dumadaloy pababa at sa aking katawan. Ang paggalaw ng enerhiyang iyon sa aking katawan ay nagpakalma sa akin hanggang sa puntong hindi na ako makatayo, makagalaw, o makapagsalita, ngunit alam ko ang isang grupo ng mga taong nagdarasal. Bumalik na ako sa aking katawan at nang imulat ko ang aking mga mata, napagtanto kong matagal na pala akong umiiyak na halos mamaga na ang aking mga mata.
Ang makita kong muli sa aking mga kapatid sa taimtim na panalangin ay nagpaalala sa akin kung nasaan ako at kung paano ako napunta roon. Ang lugar na kinaroroonan mo ay banal. Tanggalin mo ang iyong sapatos. Narinig ko ang tinig ng Diyos na kumulog sa loob ko. Nang habarin ang aking bota at medyas, lumuhad ako kagad at nagpasalamat at nagpuri sa Diyos. Ito ay kakaiba kahit na pagkatapos ng isang malalim na espiritual na karanasan na ang buhay ay maaaring maging napakamundo tulad ng sa akin, tulad ng ako, tulad ng karamihan sa mga tao, ay nanirahan, nagpakasal, at nagtrabaho ng isang regular na trabaho. Sa isang ordinaryong araw na nagkaroon ako ng pangalawang out-of-body experience, gayunpaman. Paunang salitain ko ang aking account sa pagsasabi na hindi ako nananaginip dahil hindi ako madaling makatulog lalo na't magsimulang mangarap kaagad pagkatapos ipikit ang aking mga mata. Nang gabing iyon, pagkatapos ipikit ang aking mga mata, bigla kong natagpuan ang aking sarili na wala na sa earth kundi sa isang lugar ng matinding kaguluhan at katatakutan. Bago ko pa man maproseso ang kaguluhang nagaganap sa iba't ibang panig sa paligid ko, napasigaw ako nang hindi mapigilan habang ang puting mainit na apoy ay sinusunog ang aking laman. Habang ako ay pinapaso ng buhay, tumingin ako sa aking braso upang mapansin na ito ay lumilitaw na natuyo at naagnas bilang isang sinaunang mummified na bangkay. Naliligo sa paliguan ng nagngangalit na apoy, mahuhulog sa sahig ang umuusok at nanuno yung laman ng aking katawan, napalitan ito ng bagong laman. Habang ako ay sumisigaw sa dalamhati, ako ay nalagutan ng hininga ng acidic, sulfurous na gas na ang mabahong amoy, ang amoy ng nabubulok na laman, dumi, at asupre, ay nanaig sa akin, na naglagay sa akin sa walang hanggang estado ng takot. Reflexively, sinipsip ko ang nakakalaso na gas na iyon ng paulit-ulit sa isang walang katapusang karanasan na nagtutulak sa akin sa bingit ng pagkabaliw sa takot. Habang tumitingin ako sa paligid ko na parang galit na galit at kasing desperado ng isang masugid na hayop, napagtanto ko na nasa tunnel talaga ako o isang silid o isang uri ng kuweba, at nakita ko ang aking sarili na nakadina sa dingding ng yungib na iyon. Sa lugar na iyon ng lubos na kadiliman, ang kadiliman ay napakatindi sa akin na ramdam ko ito habang ito ay lumaganap sa aking kaluluwa. Habang pinalilibutan ako ng apoy, napansin ko ang isang lalaki na nakaupo sa aking kanan at kung kanino ko agad nalaman ang lahat tungkol sa sandaling nakita ko siya. Alam kong George ang pangalan niya at namatay siya sa atake sa puso sa edad na 55. Alam ko rin na noong siya ay nabubuhay, hindi niya pinahahalagahan ang kanyang katawan o ang kanyang buhay at lalo na hindi niya pinahahalagahan ang Diyos. Sa katunayan, wala siyang gustong gawin sa Diyos, yun ay kung talagang umiiral ang Diyos. Kung talagang umiiral ang Diyos, kinamumuhian niya siya hanggang sa kanyang kaibuturan. Sa aking pagtutuos, siya ay isang napakataba na tao sa impyernong kaharian na iyon, tulad ng nangyari sa kanyang buhay. Habang siya ay nakadapa, ang baho ng kanyang nag-aapoy na laman ay pumupuno sa kanyang mga butas ng ilong, siya ay tumingin sa langit na parang nagsusumamo ng walang kabuluhan para sa awa, ang kanyang ulo ay yumuyuko habang siya ay humihikbi. Pagbabalik sa kadiliman ng aking kalagayan, tumingin ako sa aking nabubulok na bangkay at nakita ko ang mga uod na gumagapang sa aking buong katawan. Pinagmasdan ko ang paglunok nila sa aking laman upang kainin ako na naglalabas ng nakasusuklam na amoy habang kinakain nila ako ng buhay. Sa impyerno, tila lumala ang aking pagdurusa habang naghahanap ako ng distraksyon at kahit na may lalaking umupo sa tabi ko, hindi ko pa naramdaman na nag-iisa ako. Alam na alam ko ang aking pangungulila, bigla akong nabigla sa nakakasakit na mga daing ng paghihirap mula sa hindi mabilang na sinumpa. Ako ay labis na nalulula at nasusuka sa kanilang mga hiyaw ng sakit na nagsimula akong desperadong maghanap ng isang distraction. Biglang, mula sa labas ng apoy, ang mga itim na multo na naglalabas ng dalisay at kapansin-pansing kasamaan ay nagsimulang kumalas sa harapan ko. Labis akong kinilabutan nang lumapit sila kaya nanigas ang katawan ko at pumikit. Ang isa sa mga phantasms na pumuesto sa harapan ko, hinawakan ng aking mga palso at iniangat ang aking mga kamay sa hangin, habang ang isa naman ay naghampas ng isang tabla ng kahoy sa aking kondongan. Gamit ang martilyo at mga pako, pagkatapos ay ipinako nito ang aking mga daliri sa kahoy, kahit na hinaampas sila ng martilyo habang nakakabaliw. Habang ang mga kidlat ng sakit ay naglalakbay sa aking braso, ako ay naging sobrang desperado sa sandaling iyon na ako ay halos walang kabuluhang humingi ng awa sa demonyo sa pamamagitan ng aking mga hiyawan ng paghihirap. Noon ang goal ay nagbagong anyo sa isang ganap na nakakakilabot na mestisong nilalang, bahaging tao, bahaging lobo, bahaging oso, at bahaging baboy, na may matalas na ngipin, pulang dugo na mga mata ng reptilya, at balat na dilaw dahil sa nabubulok. Nawalan ng pag-asa sa aking dalamhati at takot, walang kabuluhan akong humingi ng awa sa halimaw, kung saan ang nilalang ay tumugon sa pamamagitan ng pagkiling ng ulo nito pabalik, ang mga mata nito ay nakatitig sa isang nakakabighaning estado ng euphoria.
Ang impyerno, tulad ng naranasan ko, ay isang domain kung saan ang inaakala mo na ang pinakagulo ng pagdurusa ay simula pa lamang. Sa pagsasabi niyan, naniniwala ako na ang tindi ng aking karanasan sa impyerno ay napawi ng biyaya ng Diyos hindi lamang para pag-aanin ang aking pagdurusa kundi upang maproseso ko, bigyang kahulugan, at maalala ang iba't ibang aspeto ng karanasang iyon. Ang pinakamasakit na aspeto ng aking karanasan sa impyerno ay na, sa pagiging kumbinsido na ako ay mananatili doon magpakailanman, ako ay napuno ng kaba at kawalan ng pag-asa na ang aking puso ay ganap na sarado. Ito rin ang nagtulak sa akin sa bingit ng pagkabaliw upang isaalang-alang kung paano ang mga demonyo ng impyerno, na baliw sa puot, ay naaaliw at nalalasing sa pamamagitan ng nakikitang nagdurusa. Gusto kong tapusin ang aking salaysay sa pagsasabing kung nakagawian kong bumaling kay Jesus at sa Diyos sa panalangin sa aking mga oras ng problema at kawalan ng pag-asa bago ang aking karanasan sa impyerno, maaaring ako ay nailigtas mula sa karanasan ng walang hanggang kapahamakan sa pagdarasal. Alam ko, gayunpaman, na nais ni Jesus na ang bawat isa sa atin ay bumaling patungo sa Kanya o patungo sa Diyos sa panalangin ng reflexively sa mga oras ng problema at kawalan ng pag-asa, ngunit upang pasalamatan lamang siya para sa ating kagalakan, kaligayahan, at kapayapaan.